Inalmahan ng ilang senador at mga tinatawag na housing developer ang itinutulak ng Kamara de Representantes pati na po ng Department of Finance. Yan ang pagpataw ng VAT sa mga murang pabahay. Dagok daw yan sa mga mahihirap pati na sa mga OFW na nais magkaroon ng sarili nilang bahay. Nakatutok si Jamsi Sante. Walang value-added tax o VAT ang mga bahay na mababa sa 3 million pesos ang halaga. Pero sa ilalim ng tax reform package ng Department of Finance o DOF, tatanggalin na ang VAT exemptions sa mga murang pabahay. Layunin ng gobyerno na makakalap ng 6.2 billion pesos na buwis mula rito. Pasado na ang panukala sa Kamara, pero sa Senado, tingin ko ngayon, dadaan sa butas ng karayom yun dahil medyo malala yung system, yung sitwasyon dito sa pabahay. Malala na nga yung sitwasyon tapos lalagyan pa natin ng buwis. isa sa mga umalma si Senador Cynthia Villar na ang pamilya ay kilala sa negosyong real estate. Here in behalf of the OFW and the minimum wage earner. I'm not here on behalf of our company because our company will not pay the VAT. They will pass it on. Ba't nyo tatanggalin yun? Eh, yun ang binibili ng mga OFWs from 500 to 3 million. Oh, ba't nyo tatanggalin? Lahat ng gobyerno in-sinuport yun. Ngayon, kayo lang ang magtatanggal niyan. Sabi ng isang grupo ng housing developers, mga OFW nga ang pinakamaapektuhan kapag binuwisan ang low-cost housing. It is the OFW who are the most buyers of this category and therefore they are the most affected. How many percent of that 80% low-cost housing are OFWs in your experience? Well, usually our buyers consist of 60-65% are OFWs and the others are local. 30 to 35%. Kung magpapataw ng 12% VAT sa murang pabahay, madadagdagan ng hanggang 360,000 ang presyo ng low-cost housing. Sabi ng DOF, hindi naman daw automatic kung 12% ang madadagdag sa presyo ng mga bahay kapag pinatawan ito ng VAT. Yung binibili nilang materyales at mga kung ano-ano pa, may VAT yon. So yung VAT na yon nagiging part ng cost nila. Pero if they have VAT on their sales, they can offset the VAT on their purchases against the output tax. So it doesn't necessarily mean an increase of 12%. Pero giit ng mga senador at housing developer, ang socialized at low-cost housing backlog na mahigit 1.5 milyon mas titindi dahil dito. Kung liliit ang economic housing, low-cost housing, mas kukunti din ang ipoproduce namin, and so the housing backlog na sinasabi natin will exacerbate. I hope that we can just reconsider the social impact. No? Kasi po, problema na nga ngayon. I think the kadamay issue, Mr. Chair, opened our eyes. Although we do not approve of it, but I think it opened our eyes, eyes of the general public, that there is a problem in the housing sector. If they have valid concerns and which we can address and it doesn't necessarily impede our plan for the tax reform, then we will see if there are other means to address them. Magsasagawa pa raw ng karagdagang konsultasyon ang Senate Ways and Means Committee bago magdesisyon sa panukalang buwis sa housing. Bahagi yan ng tax reform package na inaasahang tatalakayin sa Setyembre ng buong Senado. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.